tong sulat na to, personal letter niya to kay Timothy. Binigyan niya kay Timoteo. Now, sino ba si Timoteo? So, ayon sa church tradition, si Timothy na-meet nila sa Lystra. Hindi ako nagkakamali, sa Lystra niya na-meet. Pag binuksulat niyo yung sa gawa, so doon niya nakita si Timothy, kasama siya ng lola niya, tsaka ng nanay niya. And si Timothy, simula pagkabata, lumaki na siya sa turo. Kasi yung parents, yung lola niya, tsaka yung nanay niya, para silang Jewish, para silang Hudyo. So, kumbaga, talagang naturuan sila about sa kautusan, sa turo ng mga propeta or ng Old Testament. Tapos, although yung father niya, kasi alam ko pagan yung father niya, hindi mananampalataya. Tapos nung nag-share sila Pablo doon, sila Silas, doon niya na-meet yung parents ni Timothy. And mula nung time na yon, sumama si Timothy kina Pablo. Kumbaga, during yun sa second mission trip or ikalawang paglalakbay ni Pablo sa pag-mission niya, pag tinignan niyo po yung likod ng mga Bible niyo, may makikita po kayong mapa dyan. Para po mas ma-visualize nyo. Wait lang, samahan ko. Sige, check nyo po. Para ma-appreciate nyo naman lang yung geography ng Bible. Yan. So kung may kita nyo po sa bandang huli, iba-iba kasi tayo pero may nakalagay rito, unang paglalakbay ni Pablo. Tapos dun sa bandang huli, may nakalagay ikalawang paglalakbay ni Pablo, then merong ikatlong paglalakbay ni Pablo. Doon sa ikalawa niyang paglalakbay, doon niya na-meet sila Timothy. And guess what? Alam niyo po kung ilang taong si Timothy nung sinama siya nila Pablo sa mission trip niya? Wild guess. Sino po magsasabi yung guess niya? Ilang taon na? 13. Malapit na. Higher. 15. Kumbaga, ayun daw po sa church tradition, tama yan, either 15 or 16 years old si Timothy nung sumama siya kina Pablo mag-mission. Imagine niyo 15 years old, 16 years old, kasama na sa pag-mission. And yung mission nila, hindi yung pag-mission na pupunta ka lang sa isang lugar, tapos mag-share lang kayo. Hindi lang ganun. Kumbaga, even sa paghihirap, sa pagdurusa, may mga time pa na nakakulong din si Timothy kasama nila Pablo. So, kumbaga, hindi siya ganun. Imagine 15 years old, 16, ano ginagawa nun? Sa panahon natin, nag-aaral. Diba? Bumubuo ng pangarap. Pero sa time ni Timothy, ano na ginagawa niya? Nagmi-mission, nagbabahagi ng salita ng Diyos. So kumbaga, may kita nyo na bata pa lang pala si Timothy na na kasama na siya nila Pablo, kumbaga talagang may relationship na sila. Nung sinulat ni Pablo yung First Timothy, yung una Timoteo, around 30 years old na si Timothy that time. Nung sinulat niya to, nasa 40s. So kumbaga, di ba sabi nga ng Bible, yung mga 40 years old daw, bata pa. Diba? Life starts at 40. Sino yung mga less than 40? Yan. Ako lang nagtataas, ayun nyo ba? Bata pa kayo, sabi ng Bible. Pero, kung titignan niyo po, kaya sinulatan ni Timothy, ni Pablo si Timothy, kasi personal message niya to. Yung unang Timoteo, para i-correct yung Ephesians Church sa pamamagitan ng Timothy. Pangalawa ito, second letter. Alam niyo po kung bakit second letter? Kasi ito yung second letter na to, ba't siya naging personal? Kasi nagpapaalam na si Pablo. Kumbaga, sabi niya, malapit na akong umalis. Doon sa verses kanina, kung mamaya papasalan, malapit na ako umalis, malapit na ako umuwi. Kaya titignan natin, ano ba yung buhay ni Pablo, paano niya to na overcome. Tapos konting lang din, cultural background, political background. Nung time na to, nung sinulat ni Pablo na to, ang hari nila si Nero. Familiar kayo kay Nero, pag tingnan niyo siya sa history, siya yung pinakamasamang emperor ng Roman Empire. Kasi bakit pinapapatay niya yung mga Kristiyano nung panahon nila. And nung time na to, 64 AD, si Nero yung Roman Empire nung time na yon, ayon sa history, na may nagkaroon daw ng sunog sa Roma. Tapos yung sunog na yon, itinuturo daw sa mga Kristiyano. Kaya ang naging reason sa kanila, ang naging way, lahat ng Kristiyano nung time na yun, bawal mag-share ng salita ng Diyos. Bawal kang mag-preach, bawal kang magbahagi, bawal kayong magtipon-tipon. Kaya nakulong si Pablo nung time na to. Nung unang sulat niya kay Timothy, nasa Roma siya. Kumbaga, nililitis pa siya. Pero nung dito sa 2 Timothy, ang sulat na to, pagpapaalam na, nasa ilalim na siya ng kulungan. Yung kulungan nila doon, dungeon. Familiar ba kayo sa dungeon? Sa mga laro nyo lang ata nakikita yung dungeon. Pero yung dungeon kasi, yung literal talaga na dungeon, para siyang kuweba or hukay na malalim, na madilim, mabaho. Lahat nung nakakulong, lahat nung lilitisin or lahat nung i-execute na nung time nila, doon nilalagay sa dungeon. So imagine niyo yung posisyon ni Pablo, nung time na ginagawa niya ito, nakakulong siya, nakatanikala, basta chains, di ba? Meron siyang, nakatali siya, nakakulong, dun sa ilalim ng dungeon. So imagine niyo
nung mga una, naka-house arrest lang siya. Pero dito, talagang nagpapaalam siya. Kasi alam na ni Pablo na mamamatay na siya. Kaya sinulat siya to kay Timothy. Now, hinati ko to sa 4 na bahagi. Kasi ang magiging part ng message natin is about nga sa pakikipaglaban ng pananampalataya. Or especially, related siya sa pag-share ng gospel, pag-preach, pag-evangelize. Una po, sabi ng verse 1 and 2, yung pag-preach, pag-share ng salita ng Diyos, yung paglaban natin sa pananampalataya is our responsibility. Anytime, anywhere. Naalala niyo po minsan sabi ko, lahat tayo may influence. Either man leader ka man sa church, or leader ka sa family, or ano man yung ginagawa mo, may influence ka kahit na kanino. And yung influence natin na yun, yung nagiging reason para makita ng tao yung buhay natin. And yung influence na yun, at the same time, meron din yung responsibility. Ano yung responsibility na yun? Kung talagang tayo mananampalataya, kung talagang tayo nakakilala kay Kristo, pananagutan natin, di lang responsibility, accountability natin yung mga tao sa paligid natin. Ang tanong ngayon, nasishare niyo po ba sila ng Word of God? No, kahit hindi mo share, siguro mahihain ka. Pero gusto mo mag-share. Kahit pa paano, may desire ka mag-share. Ngayon, kung wala naman, kahit pa paano, tingnan natin, sa buhay mo ba, napapakita mo talagang Kristiyano ka? Nakikita niyo po, hindi yung buhay natin, hindi lang siya parang walk in the park. Hindi lang siya nag-i-enjoy tayo, hindi lang tayo nagpapakasaya dito. Kailangan makita sa buhay natin, sa pananampalataya natin, talagang Kristiyano tayo. Even kung paano tayo nagsasalita, paano tayo namumuhay, paano tayo nag-iisip. Kaya mahalaga na makita sa atin na Kristiyano tayo sa school, sa bahay, sa work. Naalala ko nung time namin, kasi di ba, yung born again kasi, pagka binanggit na born again, medyo, ang pangit yung pakinggan kasi isip nila, party, parang may, yung praise and worship nyo, may mga drums kayo, so, hallelujah, hallelujah. May mga kilala ako noon, although ngayon kasi, talagang proud na sila na Kristiyano sila. May mga kaklase ko noon na hindi sila proud maging Kristiyano. Never ko nga nalaman na Kristiyano pala yung mga tao na yun eh. May isang kaklase na alala ko first year, napakakulit niya. Tapos never niyang nabanggit sa amin kung ano yung trabaho ng tatay niya. Nung tinanong siya, ano trabaho ng tatay mo? Wala po sa bahay lang. So ako naisip ko, grabe naman ka ako tong tatay na ito. Tapos ngayon ko lang nalaman, lately lang, nagka-chat kasi kami, pastor pala yung tatay niya. Tapos siya pala, nung time, kinukwento niya, time daw, ayaw niya raw aminin na pastor yung tatay niya kasi nahihiya daw siya. Ngayon, doon pa lang makikita natin, hiyang-hiya siya na ipaalam yung pagiging Kristiyano niya. Hiyang-hiya siya na malaman na Kristiyano siya. Ngayon ang tanong po sa atin, sa buhay niyo po, sa bahay, sa school, sa work, alam po ba na Kristiyano kayo? Amen, may nag-amen. Yung iba po. Kasi kung dinedenay natin si Lord sa harap ng mga tao, especially sa mga nasa paligid natin, baka hindi talaga natin ginagampanan kung ano yung kailangan natin gampanan. At tandaan niyo po, responsibility natin, accountability natin yun. Lahat ng tao na nasa paligid natin. Ngayon, mamaya kasi mababanggit natin yung word na stewardship or yung pagiging katiwala. Tandaan niyo po, lahat po ng tao sa paligid natin, katiwala tayo ng Lord. Sino yung inilapit sa'yo? Sino yung kakilala mo? Especially parents, kung may mga anak kayo, pinagkatiwala sa inyo yung mga anak niyo. Mga leaders sa ministry, kung may ministry kayo, may mga tao kayo hinahawakan, ipinagkatiwala sila sa inyo. Even tayo sa church, pinagkatiwala tayo ni Lord kay pastor. Kaya katungkulan nila, gampanin nila, responsibilidad nila na gawin kung ano yung dapat nilang gawin or ano yung dapat nating gawin. Ngayon ang tanong, ginagawa po ba natin yung dapat nating gawin? Or katulad tayo ng sinabi ni Santiago, alam natin yung ginagawa, alam natin yung dapat nating gawin pero hindi natin ginagawa. Ano daw po sabi doon? Tayo ay nagkakasala kay Lord. Pag hindi tayo sumunod kay Lord, ang tawag doon, hindi pagsunod. Sa English, disobedience. Even yung delayed obedience, pag hindi natin sinunod si Lord, hindi tayo sumunod kay Lord, disobedience pa rin yan. Kahit ang tanong po, talaga bang nagagawa natin? Kasi pag tingnan niyo po yung verse 2, sabi rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanood man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pag tingnan po natin yung Amplified Version, pa-check no Amplified Version bro. Verse 2. Yan, sabi rito, herald and preach the word. Keep your sense of urgency, stand by, be at hand, and ready. Alam niyo po, yung word kasi na preach dito, ang pinaka-root word niyan, simple lang,
i-preach, sabihin mo. Kasi nung time nila, meron tinatawag na King's Herald. Or, pababawin ko na lang sa panahon natin, spokesperson. Yan, para mas ma-imagine nyo. So, yung mga hari noon, meron silang mga spokesperson. Although nung time kasi na yun, hindi basta-basta allowed sa hari na lumabas sa congregation, sa mga tao, para ma-meet niya, unlike ng panahon natin ngayon. Kasi kung familiar kayo sa forms of government, may gets nyo yun. So, monarchy kasi to. So, nung time nila, may tatawag na King's Herald. Ang ginagawa ng King's Herald, pag may announcement or may gustong sabihin yung hari, nung time nila, siya yung nagsasabi. And nung time nila, wala pang speaker, wala pang mic, wala pang amplifier. So, kailangan yung isang herald or yung isang mag-preach, yung mag-share, yung King's Herald, napakalakas ng boses niya. At the same time, malinaw na naririnig ng lahat ng tao. So, di ba, na-imagine nyo po, minsan pag nakita kayo ng mga lumang stadium, di ba yung sobrang dami ng tao, tapos ang lawak, na-imagine ba, paano kaya nagsasalita yung mga tao sa harapan noon? Wala namang speaker, wala namang amplifier, wala naman silang mic. Oh, alam ko iba, hindi ako naintindihan kanina. Tsaka ako nalang ulitin. Kumbaga, kung makikita natin, ganun. Kaya sabi nito, yung ibig sabihin ng preach the word, i-share mo, sabihin mo kung ano yung salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Kasi marami na tayong way para i-share yung salita ng Diyos ngayon eh. Unlike dati na yung information sobrang pigil or kontrolado, ngayon pumunta ka lang sa Facebook, pumunta ka lang sa social media, nagamit dyan, Twitter, TikTok, ano pa ba? May bago ka niyan, Threads. Oh, yun, try nyo. Pero sana pag mag-share kayo, yung isa-share nyo mga word of God, baka nag-rants lang kayo doon. Di joke lang. Kumbaga, kung titignan natin, ganun yung way nila. Kaya di ba minsan may mga open-air evangelism, nag-share sila sa congregation. And ito yung sasabi, preach the word, i-share natin kung ano yung salita ng Diyos. Tayo din dito sa church, ano yung share natin? Preach the word, i-share natin yung salita ng Diyos. Nung prayer and fasting, may part doon sa 1 John, sabi ron, hindi na tayo kailangan pang turuan ng kahit na sino. Hindi na tayo kailangan pang paalalahanan or hindi na natin kailangan pang turuan kasi ang tagapagturo natin, Holy Spirit. Minsan alam ko po, sa ating mga matatagal na, nahihirapan tayo kung ano ituturo natin. Diba? Halimbawa, inisip mo, ano ba ituturo ko ngayong week? Siguro ano na lang, ito na lang. Or minsan, gagahanap tayo ng lesson or nagsisearch kayo ng mga materials sa pwede nyo gamitin. Alam niyo po, simple lang sinabi ni Pablo rito preach the word. I-share niyo yung salita ng Diyos. I-share niyo yung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan kasi ganito gusto nating i-impress yung mga tao sa mga magandang ideology, methods. Gusto nating i-impress sila na ito, ganito yung alam ko, ganito yung narunungan ko, ganito yung gusto ko i-share sa inyo. Walang masama doon. Pero minsan, ang naging mahirap doon, masyado nang natatabunan nung karunungan ng tao yung salita ng Diyos. Masyado nang na-highlight yung tao, na-highlight yung preacher, na-highlight yung nag-share. Pero, ang kailangan natin, tutukan yung salita ng Diyos. Kasi, sino ba nagbabago ng buhay ng tao? Si Lord, di ba? Sino nag-convict sa tao? Si Lord. Kasi, alam niyo po, sabi ng isang manulat, may tatawag tayong tawag rin sa criticism, constructive criticism. Meron tayong ginagawang may tinatawag tayong ganun. Para saan? Para kahit papaano, hindi daw offensive pag nag-criticize tayo ng tao. Pero alam niyo po, either destructive or constructive criticism yan. Kung galing yan sa isang tao, masakit yan. And hindi mo alam kung ano yung iniisip yan or ano yung nararamdaman yan. Kahit pinaganda mo na, sinugarcoat mo na yung sinabi mo, pero criticism pa rin siya. Kahit anong gawin mo, masakit pa rin sa tao na yun. Pero, pag si Lord yung nag-criticize, pero pag si Lord yung nag-convict dun sa tao, saan po siya nadadala? Sa repentance tsaka sa faith. Kaya hindi po tayo nagbabago ng buhay ng tao, hindi po tayo nagbabago ng puso ng tao. Minsan nga kahit sharean mo na 1 taon, 2 taon, minsan nga 10 years na kahit nasa church, linggo-linggo, active dito, ba't hindi nag-grow, bakit hindi nagagamit, bakit ganun pa rin yung ugali. Kasi bakit? Si Lord na nagbabago ng buhay ng tao. At paano mababago yung buhay ng tao? Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, para siya magkakaroon ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kung walang nagpipreach, takot yung mga nagpipreach, mag-share ng salita ng Diyos, walang mangyayari. Sabi ng isang mangangaral, what this generation neglects, tama ba? Or ignore, the next generation neglects. Ano ibig sabihin nun? Kung yung generation natin, hindi natin pinipreach yung salita ng Diyos, huwag po kayong umasa na yung next generation mag-share ng salita ng Diyos.
Walang gagawa nun. Kung yung generation natin, walang nagko-confront, walang nagre-rebuke, andun yan sa passage natin, walang nagtuturo, huwag niyo po asahan na sa next generation, may gagawa nun. Responsibility po natin, accountability po natin na mag-share ng salita ng Diyos. Especially kung tayo po, especially sa mga parents, kung kayo po may anak kayo, responsibility niyo po, accountability niyo po na sharean yung inyong mga anak ng salita ng Diyos, ilapit sila kay Lord. Kasi naalala ko yung kinukwento ni Pastor noong Wednesday, yung percentage para ma-invite yung isang family kay Lord. Kapag ka anak daw yung nag-share, nakita ko kasi doon, nakalimutan ko lagi sa PowerPoint. Kapag yung anak daw yung nag-share or yung anak yung unang nakakilala, yung percentage na maakay niya, ma-share niya yung buong family niya, less than 10%. I think 2 to 3% lang yung chance. Ganun lang kababa yung influensya ng isang anak sa buong family. Ngayon, pagdating daw po sa nanay, nasa 17%. Imagine niyo po napakababa nung ganung way. Kaya kung may madala po talaga tayo kay Lord, especially yung family natin, kung anak ka, nadala mo yung family mo kay Lord, biyaya ni Lord yun. Kung nanay ka, nadala mo yung family mo kay Lord, biyaya ng Lord yun. Ngayon sa mga tatay, sa mga lalaki, sabi daw po doon, 90% Hindi ko lang maalala kung 93 or 97%. Pag ang tatay daw, yung lalaki, yung head of the family, yung unang nakakilala, yung buong family, matik yun. Dala ka agad kay Lord. Kaya po sa mga lalaki, sa ating mga may planong bumuo ng pamilya, gustong magkapamilya or may pamilya na, napakalaki ng responsibility, napakalaki ng accountability natin para dalhin yung family natin kay Lord. Kasi alam niyo po kung bakit. Kung hindi niyo dadalhin kay Lord yung family niyo, hindi niyo tuturuan yung mga anak niyo, ako po magsasabi sa inyo, yung mundo yung magtuturo sa kanila. At ano yung ituturo ng mundo sa kanila? Kasalanan, kasamaan. Pagtalikod kay Lord, pagsuway sa inyo. Pag hindi niyo po ginawa yun, huwag niyo pong asahan, huwag niyo pong sisihin yung, kasi natuto sa social media, kasi naanohan ng mga kabarkada, kasi ganito yung nangyari, ganyan nangyari. No. Responsibility at accountability po ng parents, especially nating mga head of the family, or kayo pala yung mga maging head of the family, na ituro, i-share. Kasi kung hindi niyo po gagawin yon, huwag po kayong umasa. Kaya di ba maraming mga kabataan, naalala ko, may maraming mga kabataan, may mga traumas, may mga bad experiences. Saan po mismo? Sa family. Tumambay po kayo sa TikTok. Maghanap po kayo ng mga kabataan na depressed. Tira niyo po yung mga pinaglalagay nila doon. Manlulumo kayo kung gaano neglect ng ibang tao yung kanilang family. May mga anak na ang nag-abuso sa kanila, mismong parents nila, kapatid nila. Mayroon mga kamag-anak na nag-abuso sa kanila, relatives sila. Bakit? Kasi hindi na ilapit kay Lord, hindi na ituro kay Lord. Ngayon, ganun din mangyayari sa atin kung hindi natin gagawin yung kailangan natin gawin. Ganun din yung mangyayari sa atin kung i-reject natin, i-deny natin yung salita ng Diyos. Hindi natin gagawin itong pag-preach. Hindi naman pag sinabi pag-preach, kailangan mo tumayo dito sa harapan tapos mag-share ka. Although, yung mga gantong bagay kasi, calling tsaka responsibility namin as leaders ng church. Pero sabi ko nga kanina, meron tayong circle of influence. Yung circle of influence ay yun yung share natin. Yun yung doon tayo magpagamit. Kasi kung doon pa lang, wala na, huwag na po tayong umasa. Kaya sabi ko di ba minsan, kung tamad ka, asahan mo yung mga tao nasa paligid mo, tamad rin. Kung nagde-deny ka, asahan mo yung mga tao sa paligid mo, nagde-deny din. Obserbahan niyo po, tingnan niyo. Ganun yung nangyayari. Minsan domino effect ka. Sa family, sa friendship, sa school, sa work, ganun. Kaya po, may kita natin. Kaya napakahalaga tayo, kung alam natin yung salita ng Diyos, responsibility natin to, kahit saan, kahit kanino, i-share natin yung word of God. Sabi rito, napapanahon man or hindi. Paano yung in season or out of season? Sabi ng Amplified Version, magaling sa Amplified Version. Pati na, check mo nga ulit, verse 2. Sige, yung next. Ay, verse 2, verse 1 pala, ito pa nga, verse 2 nga, yung next. Yung next niyan. Ayan. For the time, hindi, 3 yan eh. Yung 2, yung bandang huling part. Correcting and warning. Balik mo nga ulit sa Ayun, nalito na tuloy ako. Sorry, puyat pa kasi. Sige, simula. Vince. Ayan. Herald and preach the word. Keep your sense of urgency standby. Whether the opportunity seems to be favorable, unfavorable, gusto niyo favor man sa inyo or hindi, whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome.
Ito pa yung sabihin ng season and out of season, napapanood man or hindi. Gusto mo man o ayaw mo, i-share mo yung salita ng Diyos. Feel mo man o hindi, i-share mo yung salita ng Diyos. Umuulan man or hindi, i-share mo yung salita ng Diyos. Minsan po kasi pagka gusto lang natin, komportable lang tayo, tsaka lang tayo gagawa or tsaka lang tayo kikilos. Pero hindi natin sineseryoso or hindi, wala talaga sa atin yung desire, wala talaga sa atin yung burden para i-share yung Word of God. And bilang tagapag-share ng Word of God, ano yung share natin? Si Lord. Naalala ko nung before mag-pandemic, di ba may team kasi, Team San Pablo, Team TK, Team Matimbo. Sobrang kulang ng mag-share. Talagang kung na-experience nyo pa, para sa mga nakasama namin sa event sa house to house, pag na-share nyo, may na-open kayong isang bahay, magtatanungan yun, sino mag-ahaw kay ganito, sino mag-open kay, sino mag-handle kay ganito. Minsan may mga time po na ang na-open nyo, nanay. So, syempre, mag-share ka sa nanay. So, minsan, iniisip ka namin, ba't ba kami nag-share sa nanay? Kabataan lang naman kami. 2 years ago yun. So, kung basta 20 plus pa rin ako nun. Nanay, minsan tatay. Di ba, alam niyo, minsan yung ibang tatay, kuda, maraming sinasabi, talagang pipilosopuhin ka. Mahirap sharean. Tapos naalala ko nun, na problema kami, may tatay na share dito, sino mag-share? So tuturuan kami, hindi, ikaw na lang, ikaw yung pinakamatanda sa amin, ikaw yung pwedeng mag-share. Hanggang sa nung huli, since wala nga, lalaki, kasi nga tatay nga yung share, lalaki. No choice na kami kundi ako na yung nag-share. Talagang tinuloy ko yun. Alam niyo po, lagi kong sinasabi sa mga nasi-sharean ko, either nanay man yan, tatay man yan, sabi ko, pagdating po sa pagpapamilya, hindi ganun kalawak yung knowledge ko. Kasi una sa lahat, wala pa naman akong pamilya. Pero isang bagay lang po yung kaya ko po i-share sa inyo, salita ng Diyos. Kung ano po yung natutunan ko, kung sino po yung nakilala ko, sino yung tinanggap ko, yun lang i-share ko sa inyo. Minsan kasi takot tayo or minsan ayaw talaga natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi ayaw natin lumabas sa comfort zone natin, lalo na sa pag-share. Di ba tanong niyo po minsan halimbawa na lang, sinisisi natin yung church o sinisisi natin yung mga nasa leadership. Kasi bakit? Dapat kayo yung gumagawa nito kayo dapat nandito Or di ba, katatayan, di ba? Ngayon, ilan yung katatayan natin? Si Papa tsaka si Pastor lang. Merong iba, hindi naman ganun ka-active. Kasi si Pastor, hindi nag-aalaga ng mga katatayan Sa lawak ng church natin, sa dami ng hinahandle ni Pastor, sa palagay nyo, kakayanin kaya lahat yun? Kaya kailangan po may mag-step up. Kailangan po may mag-take ng responsibility. Kailangan po may gumawa. Ngayon, ang tanong po, kung kayo kinakausap ni Lord, may burden sa puso niyo at di niyo ginagawa, ano po tawag sa inyo? Hindi sumusunod. Di ba? Simple lang naman yan Minsan kasi gusto natin iba muna. Pero kaya naman natin Ano ba i-share natin? Word of God. Sino ba nakilala mo? Si Kristo. Simple. Ano po ba ginawa ni Kristo? Di ba? Naparito siya sa lupa para iligtas tayo. Namatay siya sa krus, ipinako siya sa krus, namatay, inilibing sa ikatlong araw maling na buhay. I-share niyo po yun. Tapos hayaan niyo po yung Holy Spirit, si Lord, yung magkumilos. Di ba kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, sino ba si Pablo? Sino ba si Pedro? Sino ba si Apollos? Manggagawa lang kami saan? Sa ubasan ng Diyos. Sa taniman ng Diyos. Pero hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Apollos yung mahalaga. Sino? Kasi ang Diyos. Siya yung nagpapalago, siya yung nagpapagrow, siya yung nagpapabunga. Ang role lang po natin, i-share yung gospel. Ang role lang natin, i-share yung magandang balita. After yun, hayaan niyo si Lord yung gumawa. Kasi hindi niyo mababago yung buhay ng isang tao kahit ano pong gawin niyo. Ako po nagsasabi sa inyo. And lahat po, maybe, darating pa yung time, i-reject pa tayo. Kaya sabi rito ni Pablo kay Timothy, mangaral ka, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanood mo at hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao, palakasin mo ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Saan to? Convince, rebuke, exhort. Ganun lang, hindi po natin kailangan pagandahin, hindi po natin kailangan pabulaklakin yung mga sinasabi natin, hindi po natin kailangan maganda kung gagamit tayo ng mga illustration, maganda kung gagamit tayo ng iba't ibang paraan, pero hindi yun yung mahalagang ma-highlight. Ang ma-highlight yung salita ng Diyos. Kaya nga po, mahalaga po sa mga nagtuturo sa atin, lumalalim po tayo kay Lord lumalalim tayo sa Word of God Kasi bakit? Para ma-share natin to ng mas mababaw, mas madali natin i-share ng naiintindihan ng mga tao. Pero kung tayo po minsan, or tayo mismo, hindi talaga natin binabasa yung Bible, hindi natin inaaral, ano i-share natin, ano ituturo natin? Halimbawa na lang, na-example ko nga nung prayer and fasting. Nag-first gen kasi kami noon. Monday, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Araw-araw yun.
Guess what? Ilang chapter meron sa Bible? Sa New Testament pa lang, I think for 300 plus. Kung mag-one chapter a week ka, sinisharean mo, sa palagay mo ilang taon na? 3 years. Sa loob ng 3 years, wala kang ma-share. Yung Kawikaan, ilang verse ang chapter 1 ng Kawikaan? I-verse by verse mo yon, wala kang i-share. Di ba? Alam niyo po kung ano minsan po problema sa atin? Sorry po, pero ang problema po sa atin minsan, tamad tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Tamad tayong magbasa ng Bible. Yun. Kaya minsan wala tayong ma-share. Minsan umaasa lang tayo sa social media, humahanap lang tayo ng verse doon na makikita natin, maganda, tapos out of context pala, gagamitin natin. Di ba? Ganun tayo minsan eh. Kung ano lang yung makita natin maganda, masarap sa tenga, yun lang yung ginagawa. Kaya may binigang warning si Pablo sa 3 tsaka sa 4, yung kasalanan. Yung point 2, sin alert. Ano yung sin alert na yun? Itchy ears. Makating tenga. Paano makating tenga to? Basahin po natin. Sabi sa verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. For hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ibabaling ang kanilang mga pansin sa mga alamat. Alam niyo pa, ito po yung warning ko na lang din po sa inyo at warning sa atin. Ingatan po natin kung kanino po tayo nakikinig. Especially sa salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, sobrang daming preachers, sobrang daming sharers, sobrang daming evangelists na lumabas, na pag hindi natin chinek yung background nila, madadaya po tayo. Malilito tayo. Hindi natin alam kung ano ba talaga ituturo. Tandaan niyo po, sa English kasi ginamit yung teaching, doctrine. Tayo pong mga Christian, meron po tayong major doctrine. Ano po yung major doctrine natin? Simple lang, yung gospel. Ano yung gospel? Si Lord naparito sa lupa, namuhay katulad natin. Nangaral siya ng salita ng Diyos, paghahari ng Diyos, pinagkanulo siya, namatay, inilibing, 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, at muling babalik. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. 100% human, 100% divine. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos mismo. And yung Holy Spirit, Diyos din. May Trinity. So kung titingnan natin, kung yung major na yon, hindi nyo po makita sa isang Kristiyano, sinasabi nilang Kristiyano sila, medyo magduda po kayo. Kasi naalala ko, before mag-pandemic, may na-encounter akong ganyan. Taga-China daw sila, basta mahabang kwento. Pero nung chine-check ko yung mga sineshare nila, ang ganda, ang lalim. Sabi ko, parang gusto ko kaibiganin itong mga to eh. Nung tumatagal na, alam niyo po, may isa ako napansin na ikinagulat ko rin. So, syempre, dumalalim na kami, mag-share na kami, salvation, si Kristo anak ng Diyos. So, mga ganon. One time, bila nilang nagsabi sa messenger, sabi niya, alam mo ba na si Jesus Christ ay muli nang bumalik? So, sabi ko, wait lang, parang iba ka ako to sa alam kong katuruan Parang iba ka ako to sa alam kong tinuro sa amin Sabi niya, si Kristo ay nasa China daw. Ipinanganak daw siya ulit bilang isang baby. Natawa yung iba. Kahit ako nung narinig ko, kinilabutan ako, hindi ko alam kung ano ba sasabihin ko eh. Kasi, bakit? Alam natin si Lord, hindi siya babalik as sanggol ulit para iligtas yung mga makasalanan. Babalik si Kristo bilang isang hari para tubusin tayo. Hindi na siya babalik bilang sanggol, ipapanganak ulit, tapos mamumuhay, ipapako sa krus, paparusahan. Hindi na ganun. Malinaw yung sinasabi ng Bible, umakyat sa langit, babalik siya para kunin yung mga mananampalataya sa Kanya. Kaya pag ganun pa lang, na kagad yun? Warning na kagad yun. Meron pang isa. May isang denomination sa bansa natin. Yung pangalan ng church nila, may kasamang Kristo. Pero pag tinanong mo, sino si Kristo sa kanila? Propeta lang, tao lang. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. Kaya alam niyo, minsan nakakalungkot, doon niyo po malalaman. Kaya sabi ni John sa 1 John, paano niyo po malalaman na false teacher sila, false antichrist sila? Simple lang, kapag hindi si Kristo yung pinapahayag nila, or hindi nila sinasabing Diyos si Kristo, hindi tao si Kristo, or minsan sabi rito, di ba, alamat. Ganon kasi minsan yung pananaw ng ibang tao, especially pag nakausap niya sila, ang iniisip nila si Jesus Christ ay alamat lang or parang myth lang. Or sabi na, yung religion nyo, ano lang yan, alamat lang yan, mythical lang yan, kasi dati pa yan nag-exist, ngayon wala naman na yan. So baga may kita nyo po, sa ganung paraan nyo may kita, kung talaga bang ang isang nagtuturo, yung
teachings, yung doctrine sila, parehas lang sa atin. Kasi kung hindi si Kristo yung tinataas nila, mahirap na. Di ba naalala niyo po yung minsan yung mga uri ng gospel, may prosperity gospel, self-help gospel, ano yun? Yung mga iba't ibang uri ng gospel. Hindi po gospel yun. Ang gospel po, si Kristo naparito, namatay, inilibing sa ikatlong araw, muling nabuhay, umakit sa langit, babalik ulit. Yun lang yun. Pero pag inaral niyo po yun, in-depth niyo yun, mamamangha kayo sa ginawa ni Kristo para po sa atin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo. Kaya pag humarap tayo sa harapan ng Diyos, ano po tayo? Matuwid na. And ito po yung sasabi rito, yung kasalanan na kailangan nating ingatan, sino ba yung pinapakinggan natin? Ano ba yung pinakikinggan natin? Baka maganda lang magsalita, baka mabulaklak lang magsalita. Pero wala naman palang Bible verse. Hindi ina-explain yung Biblia. Hindi itinuturo yung Bible. Kumbaga, sabi ko nga kayo na ideology lang ng tao. Parang philosophy lang ng tao. Method lang ng tao. Analogy lang ng tao. Logic lang ng tao. Hindi po ganun. Tandaan niyo po, ang Bible, lagi siyang, madalas contradict siya sa buhay natin. Diba? Halimbawa na lang, ibigin mo yung kapwa or ipag-pray mo yung kaaway. Ano po mas madali? Ipag-pray mo yung kaaway mo o marahin mo yung kaaway mo? Diba? Kayo po nakakaalam nun. Ano mas madali? Mas sumama yung loob mo sa kaaway mo or sige, bati na tayo, sorry, hindi ko kasi sinasadya. Diba? Ano mas madali? Di syempre, mas madali yung makipag-away. Ba't ako papatalo? hindi ako dapat, di ba, ganun tayo eh. And yun yung kasalanan, isa lang yan sa part ng kasalanan, pero tutukoy kasi ni Pablo dito, yung pagiging makati yung tenga. Ano ba yung pinakikinggan natin? Ano ba yung binababara natin? Ano ba yung kinahihiligan natin? Alam niyo po, guilty ko dyan, nung bago-bago akong Kristiyano. Minsan kasi, noon kasi, may mga sikat na preachers. So, ginagawa ko noon, since di pa naman ganun kauso yung internet, download ko yung mga podcast nila. Tapos, sa loob ng isang araw, nakakatatlong preaching ako. Yun lang yung pinakikinggan ko. Tapos, although yung Bible, nagbabasa naman tayo, pero mas babad ako doon kasi talagang, ultimo kasi madali yan eh. Halimbawa, magsaksa ka lang ng earphone sa tenga mo, tapos gumawa ka na kahit ano mong gawin, okay na yun. Guilty ako doon kasi alam niyo po kung bakit. Although may mga natutunan ako, pero usually, hindi siya dahil may gusto akong matutunan. Alam niyo po ano? Para lang ma-feel ko sa sarili ko yung satisfaction, yung gratification. Tignan niyo po yung amplified version ng verse 2. Pa-check dun sa amplified version ng verse 2. Yan. For the time is coming when people will not tolerate or endure sound and wholesome instruction or doctrines, but having ears itching for something, something pleasing and gratifying. Ibig sabihin, talagang para lang ma-feel good ka or talagang maramdaman mo lang, ma-satisfy ka lang, mag-gratify lang yung nararamdaman mo or yung gusto mong marinig, gusto mong maranasan, they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number chosen to satisfy their own liking and to foster errors they hold. Kumbaga, ayaw mo talagang makorek ng salita ng Diyos. Kumbaga, kung ano yung gusto mong pakinggan, yun yung pinakikinggan mo. Di ba minsan may mga ganong analogy. Di ba, nagsasorry ka, nakipag-usap ka. Di ba, ang gusto lang pakinggan, yung gusto lang marinig. Pero yung kabuuan, ayaw. Gusto niyo pong malaman kung paano natin makikita yan sa Bible? Pag nagbabasa kayo ng Bible, ano po yung word or verse na iniiwasan nyo? Ano yung word or verse na iniiwasan nyo? Doon nyo po malalaman na ayaw nyo nun. At yung ayaw nyo na yun, totoo sa buhay nyo. Halimbawa, nagbabasa kayo about kasalanan. Nabanggit yung mga kasalanan, kahalayan, pagsiselos, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, pagkakainggitan, pagkakawatak-watak, or pagsisinungaling. Tingnan niyo po, pag nabasa niyo yung mga ganong passages, ano yung iniiwasan niyo or ayaw niyo marinig, yun po yung nasa buhay niyo. Kasi bakit? Kasi yun talaga yun. Ang gusto niyo lang marinig o gusto niyo lang mabasa yung iba. Or minsan pag nagbabasa kayo, eto si ganito to, eto to. Ito si Jojo to eh. Ito si Kuya MJ to. Ito si Tita Rosso. Pag ganun din yung ginagawa niyo, masyado tayong critical. Masyado natin kinikriticize lahat ng tao sa paligid natin. Tandaan niyo po, personal po ang Bible. Personal din po ang Diyos. Ang conviction ng Holy Spirit sa atin, personal. Hindi po babaguhin ng Lord yung katabi mo, hindi babaguhin ng Lord yung sitwasyon ng buhay mo. Ang babaguhin niya po yung puso natin. Kung paano tayo nag-react, paano tayo nag-response, ano yung ginagawa natin, ano yung nasa puso natin,
ano yung pinakinggan natin, ay nasa isip. Yun yung binabago ni Lord. Ngayon, kung i-reject natin yon, ayaw natin yan, dinedeny natin yon, hindi makakatulong si Lord para baguhin yung buhay natin, yung puso natin. And huwag po kayo mag-alala. Di ko lang sasabihin nyo kasi kayo lang to. Guilty rin ako dito minsan. Kaya natutunan ko po na dapat Bible lang, focus ka lang sa Bible. Mas chinaga ko, pinagsikapan ko. Although hindi man perfect, pero sinisikap ko. Nung prayer and fasting, di ba 1 week yun? Nisip ko, sino baka ako mag-share? Dapat kahit pa paano, maganda, maayos man lang yung flow. So inisip ko, pag tanong ko kaya si ganito, available kaya siya or ano. So sabi ko, hindi, sige, Lord, ako na lang ako magtuturo, mag-first gen kami. Alam niyo po yung isang chapter ng first gen, kung ilang oras niyong aaralin yan para matapos niyo? 4 to 6 hours. Isang passage sa Bible, para aralin niyo ng buo, 4 to 6 hours. Ganon katagal yung inuubos ng mga nagtuturo, ganon katagal yung inuubos ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano pa yung mga Bible scholars, paano pa yung mga theologians? Although yung trabaho na talaga nila yun, pero imagine niyo, para lang aralin mo to word by word, para lang alamin mo yung background, para lang alamin mo yung culture, para lang maintindihan mo, maunawaan mo. Pero alam niyo po kung ano ending po nun? Ang ending po nun, hindi lang nakaka-satisfy, nakaka-amaze si Lord. Dahil na pag nakita niya po, inaral niya ng maigi. Mamangha kayo kay Lord na, kaya pala sinabi niya to kasi ito yung reason, ito yung dahilan. And doon ko po nakita na ang Bible applicable po sa buhay natin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Hindi po natin pwedeng sabihin na, yung Bible nasulat siya noon, kaya para lang yun sa mga tao noon. Hindi. Ang Bible po applicable po sa atin ngayon, hanggang sa panahon po natin. Nawala po ba yung kasalanan? Hindi. Even nung time nila, noon may kasalanan na. Panahon nila Jesus Christ, may kasalanan na. Yung panahon po ba natin, nawala yung kasalanan? May kasalanan pa rin. Ano tinuturo sa atin ng Bible? Kinokorek tayo, binibigyan tayo ng warning, binabalaan tayo. Kaya ang Bible po, applicable siya sa lahat para magturo, mag-correct. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ano po sabi rito? Ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sabi ng 17, upang ang mga lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa para sa lahat ng mabubuting gawa. Nakikita niyo po, kaya hindi tayo magdadahilan na wala akong ma-share, wala akong maituro. Meron eh. Ang kailangan lang po natin, i-apply sa buhay natin yung pagbabasa po ng Bible. Kailangan sipagan lang po natin. Kaya sabi ko, 1 chapter a day, okay lang, walang problema yun. Kasi kahit na 1 chapter a week eh. Or kahit nga, every other day. Basta nagbabasa po kayo, inaaral yung salita ng Diyos. Hindi lang yung, puro lang po tayo scroll sa Reels, TikTok. Okay mag-alala, ganyan din ako. Imagine niyo po, ilang oras po yung nauubos natin sa pag-scroll po sa Facebook. Especially sa TikTok, di ba? 1 minute, minsan nasa 1 minute yung video. Kung makakasampu ka, ilan yun? 10 minutes. For sure naman ako, hindi lang naman 10 yung ini-scroll yung video dun sa TikTok. Di lang naman puro 1 minute yung length nun. So kung baga nakikita natin yung 30 minutes, 1 hour, 1 hour and a half, 2 hours, nasasayang kasi bakit? Kasi ang pinagkakabalahan na lang po natin, social media. Pero try nyo po, challenge ko po kayo, aralin nyo po yung salita ng Diyos. Kahit actually hindi po tayo ganun ka-busy. Wala lang po talaga tayong desire aralin yung Word of God. May kaklase ko dati, nasa isang denomination sila, yung concept ng tithes and offering, yung tithes na lang, hindi lang sila sa pera applicable. Alam mo kung saan nila, sa teaching nila, saan applicable yun? Pati sa oras mo. Ang commitment nila, ilang oras tayo meron sa isang araw? 24. Alam mo sa 25 dito, no? 16 na. 24 hours. Ang 10% ng 24, 2 hours and 40 minutes. Yung 2 hours and 40 minutes na yon, ginugugol nila para lang kay Lord. Pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-attend ng mga gawain. Tayo po, minsan 2 hours lang na pananambahan, inip na tayo. Yung 2 hours na yon, pag kinuha mo yung 10% ng 24 times 7, mamaya na ako magko-compute. Di ba? Pag kinuha mo yung 10% nun, yung 2 hours na pananambahan natin, sobrang ikli lang. Pero tingnan niyo po, nagagawa nila. Bakit po tayo hindi natin nagagawa? Kasi meron pa rin tayong indwelling sin sa buhay natin. Mas gusto pa rin natin nakikinig sa iba,
mas may gusto pa rin tayo, yung gusto natin, yung nasusunod, or yung prefer natin, yung gusto natin. Ngayon, ano yung tinuturo ni Pablo rito sa pagtuturo? Ano yung sinasabi ni Pablo kay Timothy sa pagtuturo? Sabi ng 5 to 6, enduring attitude. Pag binasa po natin to, sabi rito, ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita, or sa ibang version po, evangelista, evangelist, at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Ano po yung sabi ni Pablo kay Timothy? Maging matyaga, maging matiisin. Minsan, ito yung ayaw natin eh. Ayaw natin yung magtiyaga, ayaw natin yung magtiis. Kasi kung ano yung komportable sa atin, yun yung ginagawa natin. Alam niyo pa, isa ako sa mga guilty dyan. Kasi hindi lang guilty. Halimbawa, nung nagsabi po si Pastor sa evangelism, ilang months na po niyang sinasabi yon. Sabi niya, pag umaga ang matimbo, i-open natin ulit yung ticket tsaka San Pablo. So, ilang buwan na yun. I think February pa ata yun, nung pinapahagingan niya. Tapos nung time na yun, pinag-pray ko na, sabi ko, Lord, saan ba ako? San Pablo or Tikay? Kasi itong San Pablo po, nahalughog na namin to lahat ng sulok. So, chinek ko, sabi ko, parang hindi rito. Kailangan siguro lumipat ako ng ibang lugar. So, nung nag-announce rito nung nakaraan, although, yun nga, may San Pablo, may Tikay, andun kami sa likod, kami yung mga undecided. Tapos sabi, nagbibiro pa ako na sabi ko, tayo pa kako yung mga nasa leadership, tapos tayo pa kako yung undecided kung saan tayo pupunta, no? Kaya karamihan tuloy, nagpuntahan sa yung undecided rin. Pero, yung reason, kung bakit ako undecided, hindi dahil sa, hindi ko i-justify sarili ko, pero hindi dahil sa wala akong lugar na pupuntahan or hahayo ba ako or hindi. Hindi ko po kasi malaman kung ano bang lugar yung pupuntahan ko. And pinagpipray ko kay Lord yun, Lord, sa TK mo ba ako idadalhin dito sa San Pablo? Or kasi nasasama ako sa Matimbo lately, kaya sabi ko, kailangan ng Matimbo ng tutulong sa kanila, pero sino yung tutulong sa kanila? Hindi dun sa walang desire. Ang tanong dun, saan mo ko dadalhin, Lord? And nung last Sunday nga, nung napunta kami dun sa Tikay, dun ko na-confirm. Sabi ko, Lord, dito mo talaga ako dinadala. Dito mo ako pinapapunta. So kumbaga, ganun sa atin. Ngayon, ang tanong po sa atin, may desire po ba tayo? Kasi pag sumungtong po tayo, nag-share po tayo, habang buhay na responsibility natin, habang buhay na gagawin na natin yun. Tuturuan mo, kakamustahin mo, papaalahanan mo, pag nagkamali, i-correct mo, or isa-share mo. Habang buhay na yun. And habang buhay natin titirahin, pagpipray mo rin. Di ba sila Pablo habang nabubuhay sila nagsimula sila ng mission. Kung hindi ako nagkakamali, 30 years sila nagmi-mission. Yung kaninang mapa na chinek nyo po, paikot-ikot lang sila sa lugar na yun. Ang tagal nilang ginagawa yun. Pero ano yung sinashare nila? Si Lord lang. Kaya sabi ni Pablo dito sa 5, di ba? Ngunit ikaw, maging mahinahon ka, magtiis ka sa lahat ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. Kaya po ba nating mag-endure? Kaya po ba nating magtiyaga? Or kapag hindi na tayo pinapakinggan, hindi na tayo, or minsan sa mga bahay-bahay, pa nagbabahay-bahay po kayo, pag na-share nyo yun, napuntahan nyo ng isa, pag binalikan nyo next Sunday, minsan busy or wala. Tapos babalikan nyo naman next Sunday, wala na naman. Third Sunday, wala na naman. So, hanggang sa, check nyo, pupuntahan nyo minsan ng ibang araw para mapuntahan nyo. Or minsan sa mga nagtuturo po sa atin, matyaga pa po ba tayo nagtuturo? Or sa ating pong mga nakikinig, matyaga pa rin ba tayo nakikinig? Paano kung matagal na tayo? Ano pa rin ba yung heart natin sa pakikinig? Naalala ko yung mga Bereans sa Gawa chapter 17. Kung mababasa niyo po sila yung minisyon na nila Pablo, nila Timoteo, nila Silas. Alam niyo po kung ano yung description sa kanila ng Bible? Wait lang, basahin ko lang saglit. Gawa 17:10-12. Sabi rito, ng gabi rin iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea, or yung mga Bereans. Pagdating doon, sila'y pumasok sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo, at ito pa yung pinakamaganda, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang mga Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. May tiyaga po ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? May tiyaga po ba tayo sa pagtuturo? Kahit matigas na yung ulo, kahit ayaw makinig sa atin, may tiyaga pa rin po ba tayo? Or pag may circumstances na dumating sa atin,
ayaw na kaagad natin. Or may problema na dumating sa atin, ayaw na kaagad natin. Alam niyo po, isa sa mga notable na like ko nakikita every time na tumatayo po kami rito, hindi po nawawala yung problema. Proven and tested po yun. Magtanong po kayo sa lahat ng preachers dito, lahat ng tumatayo rito. Nung Friday nga, nagbibiro ako kasi may mga kasama ko ibang kapatid dito. Sabi, nagbibiro ako eh. Sabi ko, parang ang peaceful ka ako ng week. Wala pa akong problemang nagaganap. Baka ako nagkamali. Kasi usually ganun eh. Halimbawa, week na preacher ako, nagkakasakit ako, may problemang dumarating, financial problem, family problem, minsan problema sa mga kapatid ko, kasi mababait sila, di joke. Problema sa bahay, problema sa sarili ko, problema sa ministry, or kahit ako nahihirap. Alam mo, hindi nauubos yun eh. Yung problema natin, hindi nauubos. Ano lang po yung kailangan natin? Magpatuloy kay Lord. Maging matyaga, magtiis. Kaya ito po yung napakalaga sa atin, enduring attitude. Yung talagang nagtitiis tayo, nagtsatsaga. Ngayon, ang tanong po ba sa atin, kaya po ba natin to? Or siguro, ito yung kailangan natin, ipag-pray natin kay Lord. Sabi rin, every hardship and affliction, kailangan matyaga tayo eh. Di ba may kanta tayo, yung nung bata tayo, ano yun? Magtanim ay di biro. Hindi ko kakantahin yan, huwag kayo mag-alala. Baguhin natin. Di ba, maglingkod ay di biro. Magturo ay di biro. Magtiis ay di biro. Ano pa? Mag-house to house ay di biro. Mag-evangelize ay di biro. Mag-ministry ay di biro. Di naman talaga biro. Mahirap naman talaga. Pero kaya po ba natin magtiis? Or kung hindi natin kaya magtiis, pag-pray natin, Lord, bigyan niyo po ako ng tiyaga. At kung pinag-pray natin, asahan po natin na hindi sa way na gusto natin mangyayari yun. Naalala ko yung isang kanta, sabi ng isang kanta, diba? I ask the Lord that I might grow. Sabi niya, Lord, pinag-pray ko sana lumago ako, mag-grow ako in love, in faith. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung mga next verses ng kanta, sabi ron, alam niyo po, pinadala sa kanya, Lord, problema, mga trials, mga errors, mga taong pagtsatsagaan. Kasi bakit? Ano yung prayer niya? Lord, gusto kong mag-grow. Saan? Love, faith, and every grace. Sabi Lord, sinagot ko yung panalangin mo, anak. Diba? Ngayon, tiran mo, lumago ka. Lumago ka ba? Or tayo, di ba minsan, Lord, gusto kong mag-grow sa ministry, gusto kong mag-grow personally, Lord, gusto kong mag-grow sa lahat ng ginagawa ko, gusto kong mag-grow yung church namin, gusto kong dumami kami. Pero ang tanong po ba, kaya po ba natin magtiyaga? Kasi sabi ko kanina, ang binabago ni Lord, hindi po yung sitwasyon natin, hindi yung church natin, hindi yung katabi mo, tanong mo yung katabi mo na yan. Hindi yan babaguhin ni Lord para sa'yo, para lang umayon yan sa gusto mo. Ang binabago po ni Lord, yung buhay natin, yung puso natin, yung isipan natin. At pinakahuli po, sabi ni Pablo, ito po yung end goal niya. Christ is our prize. Sabi sa 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Pag binalikan pala natin yung 6, nakasabi rito ni Pablo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Dagdag ko na lang din po pala rito. Pag nagsiserve po tayo kay Lord, naglilingkod tayo kay Lord, o ano man yung ginagawa natin, hindi po yun para may ma-achieve tayo or para may maging tayo na something. Yung sarili po natin, handa po ba tayong ibuhos para sa iba? Handa po ba tayong maglingkod para sa iba? Handa po ba tayong mag-sacrifice para sa iba? Part po yun ng pagtitiis. At ganito yung sinabi ni Pablo. Pag binasa niyo pa po yung buhay ni Pablo sa iba't ibang books po sa New Testament, sa Corinto, sa Philippians. By the way, yung Philippians, pag nabasa niyo po yun, sinulat po ni Pablo yun, kailan? Nung panahon na nasa bilangguan siya. Yung Galatians, nasa bilangguan din siya. Kaya yung buhay po natin, pagtsatsaga at saka pagtitiis. Kaya ano po yung end goal natin? Si Lord, yung prize natin. Sabi niya rito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ano po yung sabi ni Lord sa Matthew? Diba? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay ano po? Maliligtas. Meron pa rin po ba sa puso natin yung pagiging tapat kay Lord? Pagiging tapat sa kanyang mga salita, pagiging tapat sa ministry na ipinagkatiwala niya sa atin? Or pagiging tapat sa ipinagkatiwala niya sa atin? Sa family, sa work, sa school, sa mga studies, nagiging tapat pa rin po ba tayo or hindi na? Kasi ito yung goal ni Pablo, ito yung tinitingnan niya, ito yung prize na tinitingnan si Lord. Ang master natin, ang Lord natin, si Jesus Christ. By the way, ano ko na din po pala, trivia ko na lang sa inyo. Nung time na nagpipreach sila sa New Testament, hindi lang po nila pinapakilala si Lord bilang Savior.
mas marami pong beses na nabanggit si Jesus Christ as Lord. Yung Savior po, nabanggit lang siya, I think 3 times. Pero lagi po nila binabanggit si Kristo ang Panginoon. Siya yung Lord ng buhay natin. Siya yung nangunguna sa buhay natin. And yung pagiging Panginoon ng ating pong Panginoon sa buhay natin, hindi lang po personal, hindi lang sa family, hindi lang sa work, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa school, hindi lang sa business, sa lahat ng aspeto. Sa decision mo, sa ginagawa mo, sa iniisip mo, sa lalakaran mo. Panginoon po si Lord. At yung, ano po yung price, ano yung makukuha natin? Makilala si Lord. Kaya sabi ng Philippians chapter 3 verse 18, o itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yun? Ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. At pag tingnan niyo po yung mga parables sa Gospel, sa Matthew, may time po doon na kinumpare ni Lord yung kahalagahan ng, yung pinakamahalagang perlas, yung kayamanang nawawala. Minsan nirelate po yun kay Lord kasi siya talaga yung price natin. Siya yung kailangan nating isik. Ngayon, ang tanong po ba, ganun po ba yung tingin natin kay Lord? Ganun po ba yung tingin natin sa ginawa niya? Ganun po ba natin siya pinapahalagahan? Ganun ba kahalaga sa atin yung kanyang salita? Or hindi? May kita niyo po yan sa buhay niyo. Obserbahan niyo po. This week po, tingnan niyo kung gaano kayo katagal. Or para sinabi ko naman na siya last time, gaano kayo katagal nagbababad sa social media, sa cellphone, kasi nagbababad sa salita ng Diyos. Doon niyo po makikita kung mahalaga ba si Lord or sa inyo. Or sino ba yung pinapriority niyo. Or katulad ngayon, umuulan. Diba? Umattend po ba tayo? Kasi baka pagka hindi ako umattend, hanapin nila ako eh. Or kasi baka pag umattend ako, masabihan ako ng asin. Medyo, hindi ganun. Huwag niyo sabihin, siguro asin ka, Hindi ganun. Pero may kita po natin yan sa actions. Sa ginagawa po natin. Si Lord ba talaga yung mahalaga sa atin? Si Lord ba talaga yung inuuna natin? Si Lord ba talaga yung Panginoon ng buhay natin? Tayo po'y tumayo. Sabi ng verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, natasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po, yung accountability, yung responsibility na mga nabanggit ko kanina, lahat po yun kay Lord po natin ipagsusulit or kay Lord natin ihaharap. Kaming mga nagtuturo sa harapan nyo, yung sinasabi namin, hatulan kami nito, hatulan kami ni Lord. Pag humarap na kami sa kanila, yung lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa ninyo, ipagsusulit nyo kay Lord John. Even yung pananampalataya nyo, totoo ba talaga nanampalataya ka? Iharap natin kay Lord John. Tandaan niyo po, hindi siya babalik bilang tagapagligtas ulit. Babalik siya bilang Diyos, bilang tagahatol, babalik siya bilang hari. Ngayon, kung hindi natin magagawa itong mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord, at babaliwalain lang natin yung mga narinig natin na salita ng Diyos, nasa inyo na po yun. Nasa inyo na po yun. Sabi ko nga minsan, biro ko na lang, kita-kitsa lang tayo sa endgame. Kita-kitsa lang tayo sa end goal. Kita-kitsa lang tayo sa harapan ni Lord. Although hindi ako nananakot, hindi ako nanunumbat, pero doon kasi natin may kita eh. Hindi ko alam yung laman ng puso nyo, hindi ko alam yung laman ng isipan nyo, even yung pangungusap ni Lord, hindi ko alam kung ano yung pangungusap sa inyo ni Lord. Pero lahat yun, marireveal, lahat yun makikita natin pag nasa harapan na tayo ng Diyos. Lahat yun, marirealize natin pag nasa harapan na tayo ni Lord. Doon makikita yun. Ngayon, sa atin, kung susunod ba tayo or hindi, tatanggi ba natin, or maging katulad ba tayo ni Pablo. Alam mo, napakaganda na sinabi ni Pablo doon sa huli. Sa verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Minsan nasabi ko, paano kaya pag namatay ako? Ano kaya yung legacy na iiwanan ko? Actually, hindi na mahalaga sa akin yung legacy eh. Yung maalala ko ng mga, hindi na mahalaga yun eh. Ang iniisip ko na lang ngayon, paano pag namatay ako or kinuha ako ni Lord, naging tapat kaya ako sa Kanya? Naging totoo kaya ako sa mga ginagawa ko sa Kanya? Naging pure yung intention ko, yung desire ng puso ko, nung nangungusap ba siya sa akin, sinunod ko siya? Or mas sinunod ko yung sarili ko?
Nung may pinapasuko siya sa akin na kasalanan, isinuko ko ba? Or nag-enjoy pa rin ako sa kasalanan? Alam niyo po na sa inyo yun. Pero sana po, kapag humarap tayo kay Lord at nakasalubong niya tayo, sana masabi sa atin, may good and faithful servant. Or kahit di man pa tayo dumating doon, habang nabubuhay tayo, di ba masabi natin, naituro ko, di ba, nanatili akong tapat hanggang sa pananampalataya. Tapos na yung laban ko. And alam niyo po, sa isang Kristiyano, yung kamatayan, hindi siya katapusan ng lahat. Yung kamatayan, hindi rin siya journey. Yung kamatayan, pag namatay tayo, kinuha tayo ng Lord, tapos na lahat. Yung pagdurusa mo, yung pagtitiis mo, lahat, paghihirap mo, tapos na yun, uuwi ka na kay Lord. Tatamasahin na lang po natin kung ano yung pangako ng Lord sa atin. Pero habang nandirito po tayo, may problema, may trials, may hardships, may mga bagay na mangyayari na hindi natin inaasahan. Pero, mananatili po ba tayong tapat? Mananatili ka bang tapat? Mag-i-stay ka ba kay Lord? Or, pag mahirap na, ayoko na. Tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa mga salita po na narinig po namin sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya nyo. Salamat po sa grasya nyo. Salamat po, Lord, sa pagpapakita po sa amin ng lahat ng bagay sa buhay namin, sa paligid po namin. Meron po kaming accountability, meron po kaming responsibility na i-share, ibahagi yung salita nyo. Hindi lang po through words, even po sa buhay namin, Panginoon, makita na talagang kami nasa iyo, talagang kami nananampalataya po sa inyo, Panginoon. And Lord, dalangin nga po namin, ilagay niyo po sa puso namin yung desire, yung burden, Panginoon, na maibahagi yung salita niyo po, Panginoon, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, patawarin niyo po kami kung hindi po kami nagiging tapat sa inyo. Patawarin niyo po kami minsan, Lord, kung dinadaya namin yung aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Lord, kung may iba kaming pinapriority na mas mahalaga po sa iyo, na akala namin ito yung mahalaga, pero hindi po. Patawarin niyo kami, Lord, kung minsan takot po kaming tumayo sa harapan ng maraming tao para mag-share. Lord, patawarin niyo po kami kung yung testimony namin sa bahay, sa school, sa work, or sa mga tao nakapaligid sa amin, even hindi man nila alam, Panginoon, na Kristiyano po kami. Lord, patawarin niyo po kami kung dinedeny ka po namin sa harapan ng mga tao, sa harapan po ng mga tao nakapaligid sa amin. Dalangin nga po namin, Lord, yung biyaya niyo, yung grasya niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na manindigan sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibahagi ang iyong mga salita. And Lord, katulad ni Pablo, katulad ng sinabi niya rito, Panginoon, nawa masabi din po namin, nawa makita rin namin, Panginoon, bago po matapos yung life namin na to, bago po kami bumalik sa iyo, bago ka po bumalik, Panginoon, masabi po namin na nagawa po namin yung laban ng pananampalataya. Naging tapat po kami, Panginoon, sa huli. Naging tapat po kami sa inyo, Panginoon. At sa mga unfaithfulness po namin, sa mga hindi po namin pagiging tapat, sa mga unbelief namin, sa di namin pananampalataya, sa mga hindi namin pagtitiwala sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord. Dalangin po namin na lahat ng narinig namin sa araw na to, ma-apply po namin sa aming mga buhay. At magawa po namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig ng salita na to. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming church. Magmula po sa aming pastor, sa lahat ng leaders, workers, members, and attendees, Panginoon. I-bless niyo po kami, Panginoon. I-bless niyo po yung linggo na daraan na to, O Diyos. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po na aming gagawin. At ikaw po, Lord, yung ma-highlight, makita, maparangalan, maluwalhati, mataas sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.